Sa pangunguna ng GMA Network, nagkapit-bisig ang Commission on Elections at halos 50 organisasyon mula sa media, election watchdog at academic institutions para ihatid ang pinakamalawak, pinakakomprehensibo at pinakamapagkakatiwalaang coverage ng eleksyon 2025. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Maaasahan pa sa laban kontra fake Ilang buwan pa lang ang nakalilipas ng pandayin ng GMA at ng halos 60 partners ang kampanya para labanan ng fake news. Ngayong eleksyon 2025, sa gitna ng banta ng fake news at maling impormasyon na layong manlito at manlinlang sa mga botante, mas lalong kailangang matiyak ang paghahatid ng makabuluhan at mapagkakatiwalaang balita. Kaya sa pangunguna ng GMA Network, isang panibagong pagsasanib puwersa ang sinaksihan para lalong palakasin ang ating pagbabantay, alang-alang sa katotohanan at sa bayan. Sa kabuuan, 49 na organisasyon ang nakipagkapit-bisig sa GMA Network. We come together once again to deliver an election coverage that is not only the most comprehensive, but also conforms to the highest standards of honesty and integrity in a manner beyond reproach. Para sa GMA Network Incorporated, lumagda si GMA Network President and CEO Gilberto R. Duavit Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalo, Senior Vice President and Head GMA Integrated News, Regional TV and Synergy Oliver Victor B. Amoroso, First Vice President for Public Affairs Ianesa S. Valdelion, First Vice President Radio Operations Group Glenn F. Aliona, President and Chief Operating Officer GMA New Media Inc. Dennis Augusto Kaharian, First Vice President GMA International Joseph Jerome T. Francia. Katuwang din natin ang GMA Kapuso Foundation. Para sa Commission on Elections o COMELEC, naroon si Chairman George Erwin Garcia. Katuwang din natin ang ating partners sa telecommunications industry, ang PLDT at SMART. Kasama rin sa pagbabantay ngayong election 2025 ang ating mga election watchdog groups na Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL at Legal Network for Truthful Elections o LENTE. Partner din natin ang mga respetadong media group sa bansa, ang Inquirer Group of Companies, kabilang ang Philippine Daily Inquirer at Inquirer.net, ang Manila Bulletin, Manila Times at Manila Standard. Gayon din ang Catholic Media Network, Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, Manila Overseas Press Club at Philippine Entertainment Portal. Ang mga respetadong academic institution kasama nating tututok sa election 2025. Ang University of the Philippines Diliman at Ateneo de Manila University, De La Salle University at University of Santo Tomas, University of the Philippines Los Baños at Polytechnic University of the Philippines, at AMA Education System, at National University, University of the East, at Arellano University, Colegio de San Juan de Letran, at De La Salle College of St. Benilde, Emilio Aguinaldo College, at Jose Rizal University, Lyceum of the Philippines University, at Mapua University, San Sebastian College Recoletos, at University of Perpetual Help System Dalta. Katuwang din natin ang ilang kolehiyo at universidad mula Luzon, Visayas at Mindanao, ang Mariano Marquez State University, De La Salle Lipa sa Batangas, at Universidad de Dagupan, pati na ang Ateneo de Naga University, ang University of the Philippines Visayas, at University of St. La Salle Bacolod, Silman University, at University of San Carlos, University of San Agustin Iloilo, at Central Mindanao University, Holy Cross of Davao College, at Notre Dame of the Jangas University, Western Mindanao State University, at Notre Dame University sa Cotabato City. Kasama rin natin sa pagbabantay sa election 2025 ang Philippine Bar Association, Chamber of Commerce of the Philippine Islands, at REACT Philippines. Sumusuporta rin ng YouTube sa layunin ng GMA na maghatid ng komprehensibong pagbabalita sa election 2025. Together we are here to ensure that every Filipino, whether in urban cities or remote places in the archipelago or wherever in the world he or she may be, has access to information that is comprehensive, timely, accurate,
in order to make objective and empowered decisions at the polls. Everything is at stake in this election. Kailangan ng suporta ng lahat, lalong-lalo na yung mga kasamahan natin sa media, lalo na yung nagpapahatid ng katotohanan at tamang balita. Yan po yung advokasya natin at dapat kung ano yung totoo lang. Inilunsad ang Dapat Totoo Election Advocacy Campaign upang igiit ang kahalagahan ng pagiging mapagbatyag at mapanuri sa naglipa ng maling impormasyon at magabayan ang mga botante ngayong eleksyon. Ngayong eleksyon 2025. Dapat totoo. Ipinalabas din ang bagong bersyon ng panata sa Bayan Theme sa pakikipagtulungan ng ilang sparkle artists, kabilang na si Julian San Jose. Lahat ng ito para sa katotohanan, para sa maayos, malinis at mapagkakatiwalaang eleksyon para sa bayan at mamamayan. Ito ang eleksyon 2025. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga mare at pare, inamin ni comedy concert queen Ai de las Alas na hiwalay na siya sa kanyang mister of 10 years na si Gerald Sibayan. Oo, hiwalay na kami. Nung last month pa, October 14, na nag-chat siya sa madaling araw dito sa Pilipinas na, yun nga, sinabi niya na gusto niyang magkaanak and hindi na siya happy. Emosyonal si Ai na nireveal yan sa Fast Talk with Boy Abunda kasabay ng kanyang 60th birthday. Marami raw siyang tanong kay Gerald sa kanilang paghihiwalay. Pero sa palagay niya, ang kagustuhan ni Gerald na magkaanak ang isa sa mga dahilan kaya siya nakipaghiwalay. Sabi ng The Clash judge, alam ni Gerald na mahihirapan na siyang magbuntis noong isila'y ikasal. Gayunman, sinubukan nila na magkaanak sa pamamagitan ng in vitro fertilization. Ngunit nabigo sila ng 2 beses. Sabi rin ni Ai, ramdam niyang may involved na third party sa kanilang hiwalayan. Gayunman, sinabi ni Ai na naihanda niya ang kanyang sarili sa ganitong sitwasyon. Wala pang reaksyon si Gerald kaugnay nito. Ito ang GMA Regional TV News. Hulikam ang sapakan at tulakan sa pagitan ng magkakamag-anak sa Panay Capiz. Sa Cebu City naman, nakuna ng CCTV ang pamamaril sa isang intersection doon. Ang mainit na balita hatid ni John D. Esteban ng GMA Regional TV. Kuha ito sa stoplight sa Maximum Avenue, Barangay Cogon, Ramos sa Cebu City. Isang van ang kasabay ng mga motorsiklo na huminto sa intersection. Bumaba mula rito ang isang lalaki at binaril ang isa sa 2 angkas ng isang motorsiklo. Napalundag mula sa motorsiklo ang isa pang angkas habang humarurot naman ang rider ng motorsiklo. Dead on arrival sa ospital ang biktima matapos nagtamo ng tama ng bala sa tagiliran. Sa investigasyon ng pulisya, galing sa bar ang grupo ng biktima at sinundan sila ng mga sospek. Mayroon na rin kaming mga place na possible na nandun sila. So currently may mga tracker po tayo ngayon na nagfa-follow up sa mga lugar na kung saan sila ngayon. Iligal na droga ang isa sa mga tinitingnang motibo sa krimen. Ayon sa pulisya, may 5 na silang persons of interest na sakay ng van kasama na ang may-ari nito. Hustisya ang panawagan ng ina ng biktima. Mo lang ging ko answer nga madakpan ang nagbuhat sa iya hasad. Kay kung kuan na isa akong anak pwede ra man gud ipadako. Dili lang kinabuhi ang kuanon. Oo, kay parehas ra biya tao. 12 sasakyan ang nagkarambola sa Davao City. Sa investigasyon ng pulisya, tinatahak ng wing van ang Carlos P. Garcia Highway nang mawalan ng kontrol ang driver. Naararo nito ang 6 na private vehicle at 5 motorsiklo. Patay ang rider ng isang motorsiklo habang isinugod sa ospital ang iba pang nasugatan.
Ang na-account namin, na nabigyan namin ng first aid, 3 pasyente, andun sila. Opo. Tapos yung the rest, itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yung 7 okay naman po sila. Ito yun siya, confirm na yun. Dead on the spot. Ayun, andun ang expired na body. Bumigat ang daloy ng trapiko sa lugar. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng truck na posibleng mahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injuries, and damage to property. Wala siyang pahayag. Nagsapakan at nagtulakan ang ilang nasa loob ng gym sa Panay Capiz. Sa gitna yan ng padisko para sa nalalapit na pista ng barangay. Nahirapang umawat sa gulo ang mga pulis, pati ang ilang residente. Ang mga sangkot sa rambol, magkakamag-anak pala. Ayon sa pulisya, wala namang malubhang nasaktan. Nagkaayos din kalaunan ng mga nagrambol. John D. Esteban ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa Iloilo naman, patay ang mag-live-in partner at 15 anyos na babae matapos maaksidente sa Barangay Canas sa San Dionisio. Base sa investigasyon ng pulisya, sakay ng motorsiklo ang 3 biktima na pupuntang Lamay sa bayan ng Carles. Tinangka umano mag-overtake ng kasunod nilang pick-up pero nahagip at nakaladkad sila. Walang suot na helmet ang mga biktima na nagtamo ng matinding sugat sa ulo. Kusa namang sumuko sa pulisya ang 26 anyos na driver ng pick-up. Naharap siya sa kaukulang reklamo. Paliwanag niya, nagmamadali siya para dumalo sa isang meeting sa bayan ng estansya at hindi rin daw niya napansin ang motorsiklo dahil madilim ang lugar. Detalye po tayo sa kapapasok lang na balita tungkol sa dagdag singil ng Meralco ngayong buwan. Mahigit 42 centavos po yan per kilowatt hour. Katumbas po yan ng dagdag na 85 pesos sa bill ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours. Ayon sa Meralco, ang taas singil ay dulot ng pagtaas ng generation, transmission at iba pang charges. Bahagi raw ng pagtaas ng generation charge ay bunsod ng paghina ng piso kontra sa dolyar. May comeback sa larangan ng skateboarding si 2020 Tokyo Olympian and 2018 Asian Games gold medalist Marjeline Didal. Daranghal siyang champion sa Buenos Aires Conquest 2024 women's event sa Buenos Aires, Argentina. Yan ang unang title ni Marjeline matapos ang kanyang injury sa isang competition sa Brazil noong 2022 at hindi mag-qualify sa 2024 Paris Olympics. Good job and congratulations, Marjeline! Naku, Mari, 43 days na lang. Pasko na, diba? Ang bilis. At habang papalapit po yan, mas dumarami na ang mga lugar na may iba't ibang Christmas decorations. Kabilang po dyan ang giant Christmas tree na tad-tad na ng samot-saring palamuti at pailaw sa Gapan, Nueva Ecija. Tinatayang nasa 150 feet ang taas niyan. Bukas na rin po ang Christmas Ferris wheel, center of attraction din, ang life-size na Belen doon. Patok naman sa mga mahilig mag-selfie ang mga dekorasyon sa tagpuan sa Lumang Gapan. Aba, bukas na rin ang night market doon. Kwento ng LGU ang mga ginamit sa Christmas decorations ay gawa mula sa recycled materials, kaya mas tipid. Wow!